Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2951 hanggang Kabanata 2960. Kabanata 2951. Alam ni Hansen na hindi dahil walang silbi ang time area. Ang totoo, sobrang bilis lang talaga ni Old Vulture. Mas mabilis ito kaysa sa kayang pigilan ng time area. Ito ang unang beses na nakita ni Hansen na may gumamit ng bilis para sirain ang kanyang time area. Pagdating sa bilis, si Old Vulture na siguro ang pinakamabilis sa buong universo. Walang sino man ang dapat na kayang makipagsabayan dito. Si Old Vulture ay parang itim na ulap na tumatakip sa kalangitan. Binalot niya ng kanyang presensya ang paligid ni Hansen. Pumadyak siya ng pakpak at naglabas ng samot-saring vacuum knives ang espasyo. Para itong mga ipu-ipong pumalibot kay Hansen. Lahat ng mga vacuum knives na iyon ay may nakakatakot na kapangyarihan na kayang punitin ang mismong espasyo. Kahit isang True God Elite ang tamaan nito, madudurog siya. Ngunit ang lahat ng True Space Knives na iyon ay nakapalibot lang kay Hansen. Hindi sila tuluyang umatake para patayin siya. Hansen, dahil sa relasyon mo kay Little Master, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Malamig na sigaw ni Old Vulture. Hindi na ako magbibigay pa. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Isauli mo si Little Flower sa akin. Kumislap si Hansen at biglang nawala mula sa vortex ng True Space Knives. Patuloy siyang pumasok sa kadiliman. Huwag ka nang makipagbolahan sa kanya. Sugurin na natin. Sigaw ni Red Ghost sabay pasugad sa dilim. Kumislap ang kanyang pulang mga mata, handa nang atakihin si Hansen, pero biglang may narinig siyang kakaibang sigaw mula sa kanyang gilid. Huwag mong sasaktan si Mr. Hansen. Nagdalawang isip si 9,000 King ngunit pinili pa ring sumunod. Bumukas ang lahat ng mata sa kanyang armor at naglabas ng 10,000 liwanag na pumihil kay Red Ghost. Matanda kang utusan. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ko pinapatay si Hansen ay dahil sa kaugnayan niya kay Little Master. Iniisip mo ba na magdadalawang isip akong patayin ka? Galit na bulalas ni Red Ghost. Pumutok ang pulang liwanag mula sa kanyang katawan at sumugod siya para labanan si 9,000 King. Binuka ng bibig ng dambuhalang halimaw na walang mata ang tila hugis trompeta at humaipan kay Hansen. Biglang lumitaw ang nakakabinging mga sonic rings na pumihil kay Hansen. Ang kapangyarihan ng tunog ay nasa lahat ng dako, hindi ito matatakasan. Hindi bumagal si Hansen. Noong una, ang first seat ng Sky Palace ay naipit sa mga sonic rings na iyon, kaya alam niyang napakalakas ng mga iyon. Bigla siyang sumigaw, "Bauer, hawakan mo ang parol." Mabilis niyang tinaas ang Shield of the Medusa's gaze. Bumukas ang mga mata sa kalasag. Naging nakakatakot na liwanag ang tingin nito na sumalungat sa kapangyarihan ng tunog. Agad na inilagay ni Bauer ang parol sa harap ng Shield of the Medusa's gaze. Nang tumago sa apoy ang kakaibang liwanag, naging puti ito. Tumama ang nakakatakot na tingin sa mga kapangyarihan ng tunog. Nakita ng lahat na ang mga alon ng tunog ay tila nagyelo sa ere. Para itong mga along dagat na natigil sa kalawakan. Kumislap ang katawan ni Hansen. Halos nakalubog na siya sa dilim nang biglang lumitaw sa harap niya ang Demon Lady na may ngiti sa labi. Maganda siya, ngunit bihira siyang ngumiti. Karaniwan, parang yelong bundok ang kanyang anyo. Ngayon, nang ngumiti siya, tila dumating ang tagsibol upang tunawin ang lahat ng yelo. Namukadkad ang lahat ng bulaklak para sa kanya. Ang kanyang ngiti ay labis na nakabibighani para mailarawan ng tumpak. Ngunit para kay Hansen, tanging pagkakunot ng noo ang dulot nito. Sa likod ng ngiti, nakaramdam siya ng kalituhan. Para bang gusto niyang mamatay para sa babaeng ito. Parang kusa siyang tumatakbo papunta sa kanyang mga bisig. At talagang, ang kanyang katawan ay gumagalaw papunta sa Demon Lady na wala siyang magawa. Napako siya. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay. Lumitaw ang isang batong salamin na may kumikislap na pilak na liwanag. Mula rito, lumabas ang anino ng siyam na buntot na Sorrow. Lumabas ang babae ng siyam na buntot. Biglang nagkagulo ang tahimik na espasyo na puno ng alon, parang mga kidlat na nagsasalpukan. Nakunat ang noo ng Demon Lady at tila nagulat. Tumingin siya sa estatwa at nagsabi, "The Fox's 9-spin Destiny Mirror." Bagamat tila mabagal ang lahat, nangyari lang ito sa isang kisap mata.
Nabali ni Hansen ang tatlong pag-atake at ipinagpatuloy ang pagtakas sa dilim. Hindi inasahan ng Demon Lady at ng iba pa na gagamit si Hansen ng ganoong pamamaraan. Huli na para pigilan pa siya ngayon. Habulin siya, sigaw ni Old Vulture. Pumadyak ito ng pakpak at sumugod sa dilim. Ang madilim na hangin ay nagluwal ng napakaraming kidlat na para bang isang Diyos ng kulog na ibon ang lumilipad sa langit. Maliban kina Red Ghost at 9,000 King na patuloy na naglalaban, ang Demon Lady at ang dambuhalang halimaw na walang mata ay sumugod din sa dilim para pigilan si Hansen. Katsa! Nabali ang Sonic Ring ng first seat ng Sky Palace at nakalaya siya. Hindi ko inakalang kaya niyang lumakas ng ganito mula sa Sanctuaries. Marahil may pag-asa pa. Hindi siya umalis kundi tumakbo rin papasok sa dilim. Kakapasok pa lang ni Hansen sa dilim nang maabutin siya ni Old Vulture. Masyado pa ring mabilis ang Old Vulture. Kahit sa nakakatakot na dilim, kamangha-mangha pa rin ang kanyang bilis. Nasa likuran na siya ni Hansen. May death wish ka. Galit na si Old Vulture. Noong nasa universo pa siya, nilamon na niya ang hindi mabilang na espiritu. Isa siya sa pinakadakilang halimaw ng henerasyon. Sa buong buhay niya, tanging si Sacred Leader lamang ang kanyang sinumpaang paglilingkuran. Kahit ang mga gaya ng Demon Lady na tagapagtanggol ng Sacred Palace ay tinitingnan niya lang bilang kaibigan. Ngayon, pilit na pumapasok si Hansen sa banal na palasyo. Sapat na iyon para mag-apoy ang kanyang galit. Winala niya ang lahat ng pag-aalinlangan, ibinuko ang bibig at humigop. Lumabas ang ulap ng itim na usok na tumakip sa kalangitan at lupa, papunta kay Hansen. Para itong nakakatakot na lasong dragon na gawa sa usok. Huwag mo siyang patayin. Kailangan natin siya ng buhay. Sigaw ng Demon Girl na nasa likuran pa ng habulan. Sa kanilang apat, siya ang may pinakamaraming katinoan. Ang iba ay marunong lang pumatay kapag nagagalit. Ayaw ng Demon Lady na mamatay si Hansen. Kung hindi, paano nila maipapaliwanag kay Little Flower? Maaari lang nila itong itago ng panandalian, pero hindi habang buhay. Punong-puno ng pagpatay si Old Vulture. Hindi siya matinag. Sisip-sipin ko ang laman at kaluluwa niya. At hindi na siya muling mabubuhay. Mabubure siya sa pag-iral. Hindi na malalaman ng universo ang kanyang pangalan. Pagkasabi niya, mas lalo pang lumakas ang itim na usok. Sumugod ito kay Hansen na parang ulo ng lasong dragon. Sa dilim, nagkapira-piraso ang mga Universal Cogwheels. Kaya lang makapag-teleport si Hansen sa sakop lang ng batong parol. Hindi siya makawala mula sa itim na usok. Huminto siya sa pagtakas. Itinaas niya ang Shield of the Medusa's Gaze at hinarap ang itim na usok ni Old Vulture. Mabilis na tinaas ni Bauer ang batong parol at inilagay sa harap ng mga mata ng Medusa. Napuno ng puting apoy ang kakaibang liwanag. Tumama ito sa itim na usok, ngunit hindi nito kayang tuluyang i-freeze ang lahat. Tanging unahan lang ng usok ang natigilan. Ang likurang bahagi ay patuloy na sumalakay at bumabasag sa nauunang usok. Tuwing sumasalubong ito sa liwanag ng tingin, muling nagyayelo ang unahan ngunit umaabante pa rin ang likuran. Nagpatuloy ang salpukan ng itim na usok at liwanag ng tingin. Tila ba naipit ang sitwasyon sa isang walang katapusang cycle. Kabanata 2952. Beats. Naramdaman ni Hansen na parang yayanigan siya ng sonic power at mababasag ang kanyang katawan. Sa loob lamang ng isang segundo, naging buhangin ang mga gusali sa paligid nila. Kahit bato o bakal ang mga ito, sa ilalim ng napakataas na pitch ng panginginig, lahat ay naging alabok. Hindi nakaiwas si Hansen sa nakakatakot na atake na nakasisira ng lahat sa paligid. Biglang lumitaw ang baluti sa katawan ni Hansen. Ang spell armor ay mahigpit na damaykit sa kanyang katawan nang lumabas ito. Napunit nito ang mga damit na suot niya, at ang tanging natira ay ang asul na robe na may itim na guhit. Paglitaw ng spell armor, kumislap ang mga ukit dito. Ang kapangyarihan ng Forever Solid ay bumalot sa katawan ni Hansen. Nawala ng bisa ang napakataas na sonic power. Hindi ito kumalat sa kanyang katawan. Nandoon na rin ang Demon Lady. Malapit din si Old Vulture at ang dambuhalang halimaw na walang mata. Pinalibutan nila si Hansen. Hansen, ito na ang huli mong pagkakataon, malamig na sabi ni Auntie May habang nakatitig sa kanya. Isauli mo sa akin ang Holy Spirit at hahayaan kitang umalis ng walang galos. Ibigay ninyo sa akin si Little Flower, at maaari na kayong kumuha ng kahit ano, malamig na tugon ni Hansen. Kung hindi, kahit bumaba pa ang isang Diyos mula sa langit, gugunawin ko pa rin ang banal na palasyong ito. Paanong nagawa mong sabihin iyan? Sigaw ni Old Vulture, puno ng galit.
Mas lalo pang lumakas ang itim na usok mula sa kanyang bibig, tinatabunan ang liwanag ng shield of the Medusa's gaze, patungo kay Hansen. Hansen, isa kang henyo, wika ng Demon Lady. Iilan lang ang nakagawa ng kasing dami ng nagawa mo sa maikling panahon dito sa universo. Humahanga ako sa iyong talento. Sayang lang dahil kahit ikaw ang ama ni Little Flower at matatag ang iyong genes, sa hinaharap, hindi ka kikilalaning pinakadakila. Alam mo na siguro iyon. Hindi ko alam, malamig na tugon ni Hansen kasabay ng tawa. Ipaliwanag ko sa iyo, ganito, sa sanctuaries, nakukuha mo ang mga genes ng mga nilalang upang mapalakas ang iyong sarili. Kasabay nito, kapag sumisipsip ka ng genes ng mga xenogeneics, nagbabago rin ang sarili mong genes. Nagiging hindi matatag ang iyong geno-substance chains. Kaya kahit anong pag-evolve mo, mananatiling hindi matatag ang iyong genes. Iba si Little Flower. Kahit nakuha niya ang genes mo, na-modify na ang mga iyon. Naging pangunahing genes na niya. Kaya nawala ang problema ng instability. Ibig sabihin, natanggap niya ang lahat ng benepisyo mo ngunit wala ang iyong kahinaan. Mas higit pa siya sa iyo. Ang potensyal ni Little Flower ay mas malaki kaysa sa mayroon ka. Kung ganoon, ano ang punto mo? Malamig na tanong ni Hansen. Kahit gaano kagaling ang anak ko pa rin siya. Hindi siya kasangkapan ng sacred. Hinding-hindi namin itinuring na kasangkapan si Little Flower, seryosong tugon ng Demon Lady. Siya ang aming Little Master. Siya ang bagong sacred leader. Tinitigan siya ni Hansen ng may paghamak. Malamig siyang tumawa. Kung ganoon kaprestihiyo ang posisyon ng sacred leader, bakit wala pang nakapalit sa kanya sa lahat ng taong ito? Bakit ngayon pa at si Little Flower pa? Fine. Huwag na nating talakayin iyon. Kahit papayagan ka naming makapasok sa banal na palasyo, hindi mo iyon kayang wasakin. Hindi iyon masisira. Kung kaya, hindi sana ito nanatiling buo matapos ang napakalaking labanan. Huminto saglit ang Demon Lady at nagpatuloy, maniwala ka. Ang Little Master ang pinili ng Diyos. Siya ang magpapalaya sa sacred at magiging hari ng universo. Ama kanya, dapat ipagmalaki mo siya, hindi hadlangan ang kanyang kinabukasan. Ipinagmamalaki ko si Little Flower, pero hindi dahil isa siyang tinatawag na sacred leader. Ipinagmamalaki ko siya dahil anak ko siya, tugon ni Hansen na may pangungutya. Patuloy na nagbuga ng itim na usok si Old Vulture habang sumisigaw, tigilan na ang Saturday at patayin na siya. Itinaas ng Demon Lady ang kamay niya. Tinitigan niya si Hansen at sinabi, maniwala ka man o hindi, tiyak kung kapag nakapasok ka sa banal na palasyo, wala kang magagawa. Tulad ng banal na espiritu na ninakaw mo, nakuha mo iyon dahil kaya mo. Pero walang halaga iyon sa iyo dahil hindi mo naman magagamit. Ang Holy Spirit ay isang geno-armament na ginawa ng sacred leader. Tanging mga taong may banal na katawan ang makakagamit noon. Walang silbi iyon sa iba. Alam ni Hansen na totoo ang sinabi ng Demon Lady. Kahit nakuha niya ang banal na espiritu ng Holy Kirin, hindi niya ito maipatawag gaya ng ordinaryong beast soul para maging geno-armament. Pakiramdam ni Hansen, walang balak ang Holy Kirin na lumaban para sa kanya. Mayroong puwang sa pagitan nila. Kahit nais nitong magamit, hindi niya ito magamit. Hindi tugma ang kanilang kapangyarihan. Parang boltahe ng dalawang kuryente na hindi nagtutugma. Para itong makinang nangangailangan ng 4 na volts para gumana, pero 22 lamang ang kaya niyang ibigay. Kaya hindi niya mapagana ang makina. Ang dahilan kung bakit hindi nagagamit ni Hansen ang Holy Spirit ay dahil hindi niya ma-activate ang Holy Kirin. Hindi niya ito magamit bilang geno-armament. Napansin ng Demon Lady ang pagkislat ng mukha ni Hansen. Dagdag pa, sabi niya, ikaw ang ama ni Little Flower. Hindi mo naman siguro nanakawin ang bagay na para sa kanya, di ba? Pag-aari niya iyon, at sa kanya rin mapupunta balang araw. Bakit ka pa magiging matigas? Gusto lang naming alagaan si Little Flower. Bakit pa natin kailangang maglaban? Hindi ba sobra na ito? Halos sumayad na ang itim na usok ni Old Vulture sa shield of the Medusa's gaze. Biglang naramdaman ni Hansen ang kakaibang kapangyarihan. Para itong maliit na vortex na sumisipsip ng lahat ng buhay sa paligid. Nanginig ang kanyang balat. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Tinitigan niya si Auntie May na papalapit at sinabi, ang mga sinabi mo ay may punto. Kung talagang mabuti ang lahat para kay Little Flower, mas nararapat na ibalik siya sa kanyang ama. Normal lang na ang anak ay nasa piling ng kanyang ama, hindi ba? Kung nais ninyo siyang makita, maaari kayong pumunta kung gugustuhin ni Little Flower. Hanggal at Tangen, galit na sagot ng Demon Lady. Sa kabila ng lahat ng sinabi niya, hindi pa rin bumigay si Hansen. Nawala ang kanyang pasensya.
Tumawa si Hansen. Ha, ha, ninakaw ninyo ang anak ko, tapos ako pa ang tinatawag ninyong Hangul at Tangan. Hindi nakapagtataka kung bakit ang Sacred ang naging pinaka-overbearing na paksyon sa buong universo. Kung ganyan ang iginigiit mo, wala na kaming magagawa, sagot ng Demon Lady. Huwag mo na kaming sisihin. Inilabas ni Auntie May ang isang hairpin at itinuro ito kay Hansen. Lumabas ang isang tuldok ng liwanag ng bituin. Tumungo ito sa kilay ni Hansen. Bakit pa kasi nagsasayang ng oras na makipag-usap sa kanya? Tanong ng dambuhalang halimaw na walang mata sa mababang tinig. Ang katawan nito na kasing laki ng baboy ay lalo pang lumaki. May mga lumitaw na tila mga semeneya sa kanyang likuran. Beats! Umalangaw-ngaw ang mga tunog na parang busina ng sasakyan mula sa mga semeneya. Isang nakakatakot na shockwave ang kumawala, lahat nakatuon kay Hansen. Kabanata 2953. Hindi kayang patagilan ng time area ang mga kalaban. Sa huli, pilit pa ring umatake ang kanilang mga kapangyarihan. Bauer, suluhin mo ito. Sigaw ni Hansen habang inihagis ang 9-spin Destiny Mirror kay Bauer. Inilabas niya ang kanyang Cos Karma Knife. Inihagis niya ito sa hangin at isinubo gamit ang kanyang mga ngipin. Kasabay nito, kinuha ni Hansen ang isa pang sandata, ang Fox's Charming God Jian. Malakas ang Cos Karma Knife, ngunit ang pangunahing kapangyarihan nito ay nakapokus sa Cos Karma. Hindi ito gaanong nakakasira sa laban. Sa labang ito, mahirap itong pakanabangan. Kinakailangan munang masaktan si Hansen bago ito magkaroon ng silbi. Iba naman ang Charming God Jian. Nang ilabas ito ni Hansen, agad niyang pinuno ito ng kapangyarihan ng Blood Pulse Sutra. Hindi nito kokontrolan ang espada, kundi bubuksan ang selyo ng Jian. Noon, hindi sapat ang lakas ni Hansen para kontrolin ang Charming God Jian. Siya pa nga ang napailalim sa sumpa nito at kinailangan pa ng tulong ng iba upang muling selyuhan ang kapangyarihan ng espada. Ngayon, malapit na ang kapangyarihan ni Hansen sa tunay na Diyos. Kaya na niyang gumamit ng mga sandata ng True God at Race Weapons. Wala na siyang dapat ikatakot. Katsa! Ang Charming God Jian na kulay abo ay nabasag. Mula sa mga bitek nito ay lumabas ang makinang na lila. Naging maliwanag ang buong espada nang tuluyang mawala ang kulay abong balot. Hawak ni Hansen ang Charming God Jian. Isinagupin niya ito sa jade hairpin ng babaeng demonyo. Kahit naalog ang katawan ni Hansen, hindi siya nasaktan. Nabawasan lang ng malaki ang kanyang lakas. Samantala, hawak ni Bauer ang Stone Lantern at ang 9-spin Destiny Mirror. Initoon niya ito sa halimaw na walang mata na naglalabas ng mga sonic rings. Mula sa salamin ay lumabas ang Fox Lady na nagpakawala ng pilak na liwanag. Hindi nabasag ang mga sonic rings, ngunit naitaboy ang mga ito. Ang itim na usok ni Old Vulture ay bumaba mula sa langit na parang kalawakan. Tuloy-tuloy itong bumabalot sa lahat. Hindi na kayang suluhin lahat ng Shield of the Medusa's gaze. Kaya nag-teleport si Hansen upang makaiwas. Masyadong malapit ang layo kaya hindi na siya makakaiwas pa. Sadyang lumapit si Hansen sa halimaw na walang mata upang gamitin itong panangga. Napilitang umiwas si Old Vulture. Magkasamang lumalaban ang mag-ama, sina Hansen at Bauer, laban sa tatlong mababangges na halimaw. Walang nananalo o natatalo. Pinapawi ng 9-spin Destiny Mirror ang mga atake. Ang Charming God Jian ay nagbawas ng lakas ng mga halimaw. Ang mga atake nila ay tila hindi nakalaan para patayin si Hansen, kundi para pigilan lamang siya. Ginamit ng mag-ama ang Stone Lantern, 9-spin Destiny Mirror, Charming God Jian, at Shield of the Medusa's gaze para hadlangan ang tatlong halimaw. Hindi pa rin matukoy kung sino ang lamang. Habang lumalaban, sumigaw ang halimaw na walang mata. Ang batang ito ay mapanganib. Bakit ang dami niyang True God Weapons at Race Weapons? Nakakainis ka, no ay. Huwag kang haarang. Galit na sigaw ni Old Vulture. Marami sa kanyang mga atake ay nasa salo ng halimaw na walang mata. Ang babaeng demonyo ay may hawak na 2 jade hairpin. Lumilitaw at nawawala ang kanyang katawan, ngunit hindi niya masugitan si Hansen. Dong! Isang hampas ng jade hairpin ang sinalubong ng kagat ni Hansen gamit ang Cos Karma Knife. Umatras siya, duguan ang kanyang bibig. Mas malakas ang tatlo, ang babaeng demonyo, Old Vulture, at ang halimaw na walang mata, kaysa kay Hansen. Pero kahit tatlo silang sabay-sabay, hindi siya natatakot. Sa halip, ginagamit niya ang kanilang mga atake laban sa isa't isa. Magkasabay na umatras sina Hansen at Bauer patungo sa kadiliman. Nahihirapan ang kalaban na pigilan sila dahil sa time area at sa madilim na kapaligiran. Buwisit, bakit ang dami niyang kakaibang bagay?
Parang lahat ng magagandang kagamitan ay nasa kanya. Reklamo ni Old Vulture. Kung wala siyang race lantern na nagpapalakas sa salamin, kaya ko sanang basagin iyon. Dagdag pa ng halimaw na walang mata. Sabi ng babaeng demonyo, hindi nakapagtataka na siya ang ama ng Little Master. Kahit hindi matatag ang kanyang mga genes, napakalakas ng kanyang pakikipaglaban. Umatras muna kayo. Ako na ang bahala. Sigurado ka. Sige, tutulungan ka naming pigilan siya, tugon ni Old Vulture bago lumipad palayo. Tumakbo rin ang halimaw na walang mata para hadlangan ang daan ni Hansen. Ngunit hindi siya pumayag. Sinundan niya ito na parang anino. Tumigil ka sa pagsunod. Sigaw ng halimaw na walang mata. Pero hindi niya matakasan ang time area ni Hansen. Nakakainis ka. Umalis ka na lang. Inis ng babaeng demonyo dahil nasa salo ng halimaw ang kanyang mga atake. Gusto ko rin. Sagot ng halimaw na walang mata na halos maiyak na sa depresyon. Lalong naging katawa-tawa ang eksena, imbes na makatakas, naging panangga pa ito laban sa mga atake ng demonyo. Lumapit si Old Vulture at sinunggaban ang halimaw na walang mata gamit ang kanyang mga kuko upang hilahin palayo. Aba, saan kayo pupunta? Masayang sigaw ni Bauer. Initoon niya ang 9-spin Destiny Mirror sa apoy ng Stone Lantern. Kumislap ang puting liwanag at tinamaan si Old Vulture. Nanigas ang katawan nito na parang nakuryente, napakawalan ng halimaw na walang mata, at tumilapon ito sa dilim. Kabanata 2954. Tinamaan ni Bauer si Old Vulture gamit ang 9-spin Destiny Mirror. Hindi ito mukhang nasaktan, pero hindi nagtagal ay tila natakot ito sa liwanag ng salamin. Ayaw na nitong muling tamaan. Nangyari ang tila pagyayelo ng eksena. Parang bubuyog na walang ulo ang babaeng demonyo habang sumisigaw sa halimaw na walang mata. Aylas, pumunta ka sa kabilang panig ng banal na palasyo. Pagkarinig nito, nagbago ng direksyon ang halimaw at gamulong patungo sa kabilang daan. Hiniramgay ng babaeng demonyo ang landas, 7 pulgada mula kay Hansen. Ang layunin niya ay makapasok sa banal na palasyo, ngunit nasa kabilang panig ang halimaw na walang mata. Kung hindi bibitawan ni Hansen ang target niyang palasyo, hindi niya magagamit ang halimaw bilang panangga. Walang pag-aatubili, iniwan ni Hansen ang halimaw at tumuloy patungo sa banal na palasyo. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakas, malamig na sabi ni Auntie May, ang babaeng demonyo, habang hinahabol si Hansen gamit ang 2 jade hairpin. Pinag-cruise niya ang mga ito na parang tinidor. Nanginig ang mga hairpin, ngunit walang tunog na lumabas. Subukan mong makatakas sa aking Demon Girl Shield, dagdag pa niya. Ang 2 jade hairpin ay naging hugis cross at lumipad mula sa kanyang mga kamay. Parang nabaliktad ang mismong tela ng espasyo sa tuwing nagtatagpo ang jade hairpin. Lumabas mula sa mga alon ang maraming anino, ang mga iyon ay mga space charm. Noon, natatakot ang mga space charm sa liwanag ng Stone Lantern. Ngunit ngayon, mula sa jade hairpin, wala na silang takot. Parang mga diwata silang lumilipad palibot kay Hansen, ngunit ang kanilang galaw ay nakamamatay. Mapuputi ang mga space charm. Iba sila sa mga bughaw na nakita noon ni Hansen sa kadiliman, pero hindi niya matukoy ang pinagkaiba. Ginamit ni Hansen ang Medusa's Gaze para liwanagan sila. Ngunit dumaan lang ang ilaw sa kanilang mga katawan, hindi sila natigilan. Sinubukan niya ang iba't ibang Geno Arts, ngunit wala ring epekto. Kahit ang kanyang time area ay hindi makalapit sa kanila. Si Bauer naman ay patuloy na gumamit ng 9-spin Destiny Mirror. Natatakot ang mga space charm at kumakalat, ngunit hindi sila tuluyang naglalaho. At habang dama-dami ang mga ito, lalong nahihirapan si Bauer. Mukha silang mababait na diwata, nakangiti at kaakit-akit. Halos mahulog sa bitag si Hansen, ngunit alam niyang panlilinlang lang ito. Sa oras na malapitan, sila'y nagiging mga halimaw na lamalapan ng tao. Kahit si 9,000 King na isang top true god at may suot na god personality battle armor ay takot sa space charm. Lagi siyang umiiwas kapag lumilitaw ang mga ito. Ipinapakita lang nito kung gaano sila nakakatakot. Hindi nagtagal, 12 ng space charm na ang lumitaw, hinaharangan si Hansen mula sa lahat ng direksyon. At patuloy pa ring dumarami ang lumalabas mula sa cross ng Jade Hairpin. Matagal mo nang hindi ginagamit ang iyong kapangyarihan bilang Demon Lady, ngunit napakalakas pa rin, una ni Old Vulture. Kapag nawala ang iyong kapangyarihan, ang mga space charm na ito ay mananatili sa dilim at magdadala ng gulo. Wala akong oras mag-alala riyan, malamig na sagot ng babaeng demonyo. Kailangan muna nating siya ang makuha. Hindi natin maaaring hayaan siyang kunin ang banal na espiritu. Lumapit ang halimaw na walang mata at yumoko.
Sa kapangyarihan mo, kahit God Spirit hindi makakatakas. Paano pa itong bata? Kung hindi lang dahil sa 9-spin Destiny Mirror na kayang pigilan ang mga Space Charm, matagal ko na silang natapos, dagdag ng babaeng demonyo. Tama nga ang kanyang hula. Kahit pigilan ni Bauer ang ilan, hindi niya kayang wasakin ang lahat ng Space Charm. Lalong lumalala ang sitwasyon ng mag-ama. Isang Space Charm ang nakalapit kay Hansen. Ang magandang mukha nito ay biglang nagbago at naging nakakatakot. Sinubukan nitong kagatin ang kanyang binti. Mabilis na hinampes ni Hansen gamit ang Charming God Gian, ngunit dumaan lang ang espada sa ulo nito. Walang epekto. Nag-teleport siya, pero umabot pa rin ang mga ngipin ng Space Charm at kumagat sa kanyang binti. Tumagos ang sakit hanggang sa buto niya, parang kinakayod ng mga ngipin. Nang tingnan niya, wala namang sugat o dugo. Napagtanto niya na ang kanyang bughaw itim na robe ang hamarang sa kagat. Hindi lumubog ang mga ngipin, ngunit ang puwersa ay halos bumasag sa kanyang buto. Kung hindi dahil sa robe na ito, baka naputol na ang binti ko, naisip ni Hansen. Habang dumarami ang mga Space Charm, tuloy ang teleportation ni Hansen at pagdepensa ni Bauer gamit ang salamin. Buhay pa silang mag-ama, pero hindi nila maresolba ang sitwasyon. Ang robe na iyon ay kayang harangan ang mga kagat ng Space Charm. Mukhang napakahalagang kayamanan iyon. Ilang taon lang siyang wala sa mga sanctuaries, pero napakarami na niyang natipong mga kayamanang pambihira, una ni Old Vulture. Espesyal nga siya, sabi ng babaeng demonyo habang nakatingin kay Hansen. Pero wala siyang holy body. Hindi niya magagamit ang banal na sandatang iniwan ng leader. Kumpara sa Little Master, isa lang siyang kalahating produkto. Tama. Tanging si Little Master lang ang makakapagpanumbalik sa kaluwalhatian ng sacred, dagdag ng halimaw na walang mata. Ngayon, 30 Space Charm na ang pinalabas ng kapangyarihan ng babaeng demonyo. Hirap na sina Hansen at Bauer. Kahit hindi nasusugatan ang laman ni Hansen dahil sa kanyang robe, ramdam pa rin niya ang matinding sakit mula sa mga kagat. Handa na sana siyang gumawa ng hakbang, ngunit biglang kumislap ang sunglasses na nasa ulo ni Bauer. At sa isang iglap, naging katulad siya ng mga Space Charm. Kabanata 2955. Nang mawala ang kapangyarihan ng 9-spin Destiny Mirror, ang grupo ng mga Space Charm ay ramaga sa pasulong na parang alon. Sa susunod na sandali, ang Space Charm na naging si Bauer ay naglabas ng nakakatakot na iyak. Nang kumalat ang tunog na iyon, ang mga Space Charm na papunta kay Hansen ay biglang huminto. Lahat sila'y nakatingin sa Space Charm na naging si Bauer na may pagtataka. Nagpatuloy si Bauer sa pag-iyak. Pagkatapos noon ay sinabi niya kay Hansen, "Dad, patayin mo ang ilaw." Nagulat si Hansen ngunit agad niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Itinabi niya ang stone lantern at binalot ang lahat sa dilim. Tanging ang hairpin ng Demon Girl, na may cross-space rip, ang naglalabas ng kakaibang liwanag. Uwawa! Uwawa! Umiyak muli si Bauer. Ang tunog ng iyak ay mabilis na kumalat sa kadiliman. Hindi nagtagal, ang tunog ng pag-iyak ay nag-echo sa buong dilim. Maraming Space Charm na nakatago sa kadiliman ang nagsiliparan papunta sa kanilang kinaroroonan. Nanlumo sina Old Vulture at Eyeless. Hindi pa nila kailanman nakita ang ganitong pangyayari. Nalito rin ang Demon Lady. Hindi pa niya narinig na may ibang nilalang na kayang maging isang Space Charm. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Demon Lady at ng iba. Ang mga puting Space Charm ng Demon Lady at ang mga asul na Space Charm mula sa dilim ay sabay-sabay na umiyak. Lahat sila'y biglang tumalikod at lumipad patungo sa kanila. 30 ang mga Space Charm na nilikha ng Demon Lady, ngunit mukhang mas marami pa ang lumalabas mula sa dilim. Ang grupo ay sabay-sabay na lumipad papalapit. Kahit si Old Vulture ay nagsimulang mangamba. Putya! Anong nangyayari rito? Horny woman, bakit nag-aaklas ang mga Space Charm mo? Ang ilang Space Charm ay lumipad patungo sa Eyeless Big Beast. Paikot-ikot sila dito habang nagsisigaw ng kakaiba. Naging matindi ang itsura ng Demon Lady. Ginamit na niya ang lahat ng kanyang demon powers, pero hindi pa rin niya makontrol ang mga Space Charm. Patuloy na sumisigaw si Bauer. Maliwanag na mas naaakit sa kanya ang ibang mga Space Charm. Marami ang lumipad patungo sa 3 halimaw. Maging ang Demon Lady ay inatake na rin ng mga ito. Dad, tumakbo na tayo. Habang abala sa pakikipaglaban sa Space Charms ang Demon Lady at ang iba pa, hinayla ni Bauer na nanatiling isang Space Charm, si Hansen papunta sa Holy Palace. Lumilipad siya habang umiiyak, at mas lalo nitong inaakit ang mga Space Charm para umatake sa Demon Lady. Pigilan sila, gulat at galit na sigaw ng Demon Lady. Gusto sana niyang sumugod para harangin sila, ngunit nakaharang ang mga Space Charm.
Hindi siya makalapit. Si Old Vulture ang pinakamabilis, ngunit napalibutan din siya ng mga space charm. Pagkatapos niyang pagsikapang itaboy ang mga ito, hindi na siya nakahabol kina Hansen at Bauer. Patuloy na humahabol mula sa likuran ang Demon Lady, Old Vulture, at ang Eyeless Big Beast. Sina Hansen at Bauer naman ay mabilis na tumatakas habang si Bauer ay umiiyak. Ang mga space charm ay naaapektuhan ng tunog. Nagsisidagsa sila papunta sa Demon Lady at sa iba, kaya't hindi nila matuloy ang habol sa mag-ama. Hindi nila ginamit ang Stone Lantern para liwanagan ang daan. Nahihirapan si Hansen na pigilan ang Beren Powers. Ngunit dahil may space charm power si Bauer, hindi naapektuhan si Hansen ng Beren Power. Kayang sumayaw ng mga space charm sa loob ng Beren Powers nang hindi nasasaktan. Dahil mas lumalakas ang Beren Power, mas nahihirapan ang Demon Lady at ang iba na habulin sina Hansen. Hinayla ni Bauer si Hansen papalayo sa dilim. Hindi nagtagal, nakatanaw sila ng isang malabong liwanag. Ito ay mula sa isang mahabang maliwanag na parol. Ito dapat ang Holy Palace. Nagtataka ako kung nandito si Little Flower. Hindi naniwala si Hansen sa mga sinabi ng Demon Lady at ng iba. Maniniwala lamang siya na wala si Little Flower kung siya mismo ang makakakita. Huwag kang mag-alala, Dad, sabi ni Bauer. Makikita na natin ang aking kapatid na si Little Flower. Patuloy niyang hinayla si Hansen papunta sa liwanag. Habang papalapit sila, nakita ni Hansen sa sulok ng dilim ang isang napakahinang liwanag at isang sinaunang palasyo na mukhang templo ng mga Diyos. Nasa harap nito ang isang malaking plaza. May mga mahabang maliwanag na parol sa apat na sulok ng plaza. Sapat ang mga iyon para maliwanagan ang lugar. Nakita na ni Hansen ang lugar na ito noon. Ito ang nasa video na pinakita sa kanya ni Old Cat. Dito madalas nag-e-ensayo ng Geno Art si Little Flower, at madalas din siyang nagsasanay kasama si Auntie May. Ito na yon. Ito ang lugar. Little Flower, sigaw ni Hansen sa plaza, ngunit walang sumagot. Sa huli, dinala ni Bauer si Hansen sa plaza. Ngunit nanatili pa rin siyang isang space charm. Nang damakit ang kanyang katawan sa liwanag, nagsimulang lumabas ang puting usok mula sa kanyang katawan. Para bang natutunaw siya. Agad na bumalik si Bauer sa kanyang orihinal na anyo. Nawala ang epekto. Little Flower, Little Brother, patuloy na pumasok sina Hansen at Bauer sa palasyo habang sumisigaw, ngunit nanatiling tahimik ang lugar. Wala ni kaunting tugon. Hindi gaanong inintindi ni Hansen ang palasyo. Pinakamainam kung nandoon si Little Flower, ngunit kung wala man, ayos lang. Sisirain pa rin niya ang Bulge Asterisk T na Holy Palace para hindi na muling mabuo ang Sacred kasama si Little Flower. Pigilan sila. Kahit sino ang pumasok sa Holy Palace ay dapat mamatay. Sabay-sabay na sigaw ni na Old Vulture, Eyeless, at ng Demon Lady, ngunit abala sila sa mga space charm kaya't hindi nila sila nahabol. Nasa bungad na ng Holy Palace sina Hansen at Bauer. Ang lumang pintuang bato ay mukhang napakatanda na, para bang nabalot ito ng alikabok ng kasaysayan. Hindi iyon pinansin ng mag-ama. Sabay silang lumipad pasulong, isang malaking paa at isang maliit na paa ang sabay na tumama sa pinto. Boom! Malakas ang tunog nang bumukas ang dalawang pintuan. Sa sandaling bumukas ito, lumitaw ang lahat ng nasa loob ng palasyo. Kayo, karapat-dapat kayong mamatay, galit na sigaw ni Old Vulture. Nanginginig siya sa sobrang galit at ang kanyang mukha ay puno ng pagnanasa sa pagpatay. Ngunit malayo pa rin siya sa Holy Palace. Kahit anong bilis, hindi niya nagawang pigilan sina Hansen at Bauer na makapasok. Pagkapasok ni Hansen sa malaking palasyo, agad niyang sinuri ang paligid. Ang una niyang nakita ay isang estatwa ng bato. Nakatayo ito sa likod ng stone stage ng bulwagan, tulad ng isang hari na kayang mamuno sa buong mundo. Alam ni Hansen na iyon ay estatwa ni Qin Shu, ang taong nagpahayag na siya ang sacred leader. Isa lamang iyong estatwa, ngunit taglay nito ang kapangyarihang magpababa ng loob ng kahit sinong tumingin. Kung mahina ang kalooban ng nilalang, mapipilitin itong lumuhad at magbigay galang. May dalawa pang estatwa sa tabi ng estatwa ni Qin Shu. Isa sa kaliwa na may Phoenix at Holy Kirin, at isa sa kanan na may Ghost Car at 9 Life Cat. Sila ang apat na banal na halimaw ng sacred. Sa ibaba, may mga estatwa rin ng 10 general ng sacred. Nandoon sina Purple Fight, Ghost Bone, at Purple Eye Butterfly. Bawat isa ay may natatanging itsura at presensya, para bang maaari silang mabuhay muli anumang oras. Boom! Habang lumalapit ang mag-ama sa estatwa, biglang nagliwanag ang lahat ng mahahabang parol sa madilim na bulwagan. Sa dibdib ni Hansen, nagliyab ang estatwa ni Warner na para bang handa na itong kumawala mula sa kanyang katawan.
Kabanata 2956. Patuloy na iniisip ni Hansen kung ano ang gusto ni Chinchu sa kanya at sa Jade Statue. Mainit na mainit ang Jade Statue. Para bang gusto nitong lumabas mula sa dibdib ni Hansen. Alam niya na may mali. Gusto sanang ilabas ni Hansen ang Jade Statue para alamin kung ano ang nangyayari. Nasa banal na palasyo na si Old Vulture. May dala itong itim na usok habang mabilis na tumatakbo patungo kay Hansen na parang hangin. Umiwas si Hansen sa atake at biglang lumitaw sa likod ng estatwa ni Chinchu. Nagulat si Old Vulture at labis na nagalit. Agad nitong binawi ang kapangyarihan, ayaw nitong masira ang estatwa ni Chinchu. Lumayas ka riyan. Galit na sigaw ni Old Vulture. Lumipad palabas ang mga itim nitong balahibo na parang mga palaso na dumiretso kay Hansen. Hindi sumagot si Hansen. Umikot siya sa paligid ng estatwa para iwasan ang tama pero para bang may sariling buhay ang mga itim na balahibo. Marunong silang umiwas at patuloy na hinahabol si Hansen. Sa paglipad nila, perpektong umiiwas ang mga ito sa estatwa. Bagamat hindi pa nakita ni Hansen ang tunay na anyo ni Chinchu, ang presensyang ibinubuga ng estatwa ay kaparehong kapareho. Ang kakaibang presensyang iyon ay parang kaluluwa mismo ni Chinchu. Hindi iyon madaling makita ng iba. Pakiramdam pa rin ni Hansen ay may kakaiba dahil sa alamat, nakasuot ng baluti si Sacred Leader. Walang sino man ang nakakita ng kanyang mukha. Ang estatwa ngayon ay nakasuot lamang ng kasuotan, nakikita ang mukha, ngunit walang baluti. Patuloy na nagte-teleport si Hansen sa paligid ng estatwa. Ayaw saktan ni Old Vulture ang estatwa kaya ito ay balisa. Wala itong magawa laban kay Hansen. Huwag ninyong saktan ang estatwa. Sigaw ng babaeng demonyo matapos niyang itaboy ang mga space charm na hindi na kontrolado ni Bauer. Lumilipad siya papasok ng palasyo kasama ang dambuhalang halimaw na walang mata. Siyempre hindi. Iritadong sigaw ni Old Vulture. Kung wala lang ang estatwa, matagal nang naipako ni Old Vulture si Hansen sa sahig. Hindi nito hahayaan na patuloy itong tumalon-talon, bagay na talaga namang ikinaiinis nito. Sumali sa labanan ang babaeng demonyo at ang halimaw na walang mata, ngunit mahusay si Hansen sa pakikipaglaban-laban sa marami. Ginamit niya ang palasyo at ang mga estatwa bilang pantekip. Malalakas ang babaeng demonyo at ang iba pa, ngunit wala silang magawa kay Hansen. Lalo lamang silang nadidismaya. Isang lalaking may banayad na boses ang lumapit sa banal na palasyo. Mga kasama, may paraan ako. Matutulungan ko kayong makuha si Hansen. Interesado ba kayo? Lumingon ang babaeng demonyo at ang iba pa. Ang nagsalita ay si Ancient Abyss Grandmaster ng Extreme King. Pagkatapos ng pagtakas niya, hindi siya tuluyang umalis. Sa halip, sinundan niya sila hanggang sa palasyo. Hindi pumasok ng palasyo si Ancient Abyss Grandmaster. Nakatayo lang siya sa labas habang nakangiti. Bago pa makapagsalita ang babaeng demonyo, sabi ni Ancient Abyss Grandmaster, mayroon akong kayamanang makakasolusyon sa inyong problema, ngunit kailangan ko ang inyong tulong. Ano ang palagay ninyo? Gusto mo ba ng Holy Body Genofluid? Malamig na tanong ng babaeng demonyo kay Ancient Abyss. Seryosong sagot ni Ancient Abyss, matanda, dapat alam mo na ang mga King Body ng Extreme King ay mga tester lang para sa Holy Body Genofluid, at nabigo ang mga iyon. Para sa akin, ang mapahusay ang aking King Body ay tanging hangarin ko. Sayang at mabibigo lang kita, malamig na sagot ng babaeng demonyo. Hindi kailanman nagawa ang Holy Body Genofluid. Nang masira ang Sacred, hindi pa ito matagumpay at tapos. Hindi ko inaasahan ang mismong produkto ng Holy Body Genofluid, sagot ni Ancient Abyss habang yumuko. Umaasa lang ako na makuha ang recipe at impormasyon mula noon para magkaroon ng direksyon ang Extreme King upang umunlad. Malaking bagay na iyon. Inaasahan kong maibibigay mo iyon sa akin. Kung matutulungan mo kaming pabagsakin si Hansen, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon tungkol sa Holy Body Genofluid, sabi ng babaeng demonyo. Ngunit huwag kang umasa ng marami. Pagkatapos ng labanan, karamihan ng impormasyon ay nawasak. Maliit na bahagi lamang ang natira. Maraming salamat sa pagpayag, muling yumuko si Ancient Abyss. Bakit ang dami mong Saturday? Paano mo kami tutulungan para mahuli siya? Sigaw ni Old Vulture habang patuloy na hinahabol si Hansen. May kinuha si Ancient Abyss Grandmaster mula sa kanyang dibdib. Inihagis niya iyon sa babaeng demonyo at sinabi, sa kayamanang ito, naniniwala ako na madali ninyong mapapatay o mahuhuli siya. Pinulot ng babaeng demonyo ang bagay. Isa itong bilog na parang modelo ng planeta. Agad na nakilala ng babaeng demonyo kung ano iyon. Astral Instrument. Nakuha ba ng aliping iyon mula sa laboratorio?
Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ancient Abyss. Noong nawasak ang Sacred, gusto ng ating mga ninuno na panatilihin ang kapangyarihan ni Sacred Leader upang hindi tuluyang mawala ang Sacred. Umaasa silang muling makapagsilbi kapag bumangon sila mula sa abo. Malamig na ungol ni Auntie May, ang babaeng demonyo. Kahit alam niyang kalokohan lang ang sinasabi ni Ancient Abyss, hindi na siya nakipagtalo pa. Malamig niyang sabi, kung ito'y makakahuli kay Hansen, masisiguro ko na makukuha mo ang gusto mo. Maraming salamat, sagot muli ni Ancient Abyss habang yumuyuko. Alam ni Hansen na napaka-suspect na tao ni Ancient Abyss Grandmaster. Hindi na siya nagulat na pinagtaksilan siya nito, ngunit hindi niya alam kung ano ang Astral Instrument. Wala siyang alam sa kapangyarihan nito. Hinawakan ng babaeng demonyo ang Astral Instrument. Pinanood niya itong kumikislap ng liwanag ng mga bituin habang mabilis na umiikot. Parang ilaw sa isang club ang Astral Instrument. Bigla itong naglabas ng napakaraming liwanag ng bituin na bumalot sa buong banal na palasyo. Biglang nagiba ang pananaw ni Hansen. Nasa banal na palasyo pa rin siya, ngunit sa isang iglap para bang nasa kalawakan siya. Nawala ang lahat ng nasa palasyo. Biglang naunawaan ni Hansen na isang space treasure ang Astral Instrument. Kaya nitong hilahin ang mga nilalang papasok ng kalawakan. Maliban na lang kung masisira niya ang Astral Instrument na hawak ni Auntie May habang buhay siyang mabibitag sa espasyong iyon. Bata, saan ka tatakbo ngayon? Malamig na tawa ni Old Vulture habang tumatakbo patungo kay Hansen. Kanina sa palasyo, natatakot pa ito, bagay na ikinainis niya. Ngayon, sa kalawakan, wala na itong takot. Malaya nitong nailalabas ang kapangyarihan. Nakita ni Hansen ang itim na usok na parang maitim na ulap sa langit na paparating sa kanya, ngunit hindi siya gumalaw. Kinuha niya ang isang bote ng alak at ininom lahat, ibinuhos hanggang huling patak habang nakataas ang kamay. Kung lalaban, edi maglaban tayo. Ang presensya ni Hansen ay parang bulkan na sumabog. Binalot nito ang buong kalawakan. Sa utak ni Hansen, biglang umalangaw-ngaw ang anunsyo ng pag-upgrade. Deified Jin Dagdag 1, naabot na ng Deified Jins ang pinakamataas, ang battle body ay nag-e-evolve. Kabanata 2957. Natakot si Hansen na kung magle-level up siya nang hindi pumapasok sa Synergenic mode, magkakaroon lang siya ng battle body. Sayang lamang iyon. Ngayon, wala na siyang dahilan para maging maingat. Hindi siya nasa Synergenic body. Ginamit lang niya ang Jad Esken para umabot siya sa antas na ito, ngunit nais niyang dalhin muna ang Jad Esken sa True God class. Pagkumpisa ng evolusyon, nagsimulang magbago ang apat niyang battle body. Hindi lang iisang battle body ang nag-level up sa labas ng kanyang Synergenic mode. Ngayon, alam ko na kahit wala ako sa Synergenic mode, maaari pa rin akong mag-level up. Masaya si Hansen. Inisip niyang sayang kung isang battle body lang ang anggat. Ayaw din niyang ilantad ang kanyang Synergenic mode, kaya pinili niya ang Jad Esken. Ngayon, apat na battle body ang sabay-sabay na nagel level up. Napakaganda niyon. Mabilis na nagbago ang mga selula ng kanyang katawan. Lubos na tumaas ang mga kakayahan ng katawan niya. Nabago ang substance chains ng kanyang genes. Para bang muling isinilang ang buong katawan ni Hansen. Dahil nakabalot ang katawan ni Hansen ng spell armor, at nakasuot ang asul na balabal sa ibabaw nito, ang makikita lamang ay ulo, mukha, kamay, at ang spell armor. Kahit ganoon, kita ang nakamamanghang pagbabago. Ang puting spell armor ay nagningning. Para bang natutunaw ang mga spell dito at nagiging bahagi ng armor. Naging makinang ito na parang kristal, tila naging malinaw na metal. Nang makita niya ang itim na usok na bumabalot sa universo at espasyo, para itong demonyong bumabagsak mula sa langit. Pinigan ni Hansen ang kanyang kamao at hinarap ang usok na tumatakip sa langit at lupa. Agad siyang sumuntok. Nakunat ang noo ng babaeng demonyo. Ang itim na usok ni Old Vulture ay hindi lamang malakas. Mayroon itong kapangyarihang sumisira sa kaluluwa. Kahit hindi masugitan ang katawan, ang sinumang tatama rito ay mamamatay pa rin. Hindi gumamit ng kayamanan si Hansen. Kamao lang ang ginamit niya laban sa itim na usok ni Old Vulture. Inisip ng babaeng demonyo na gusto na nitong mamatay. Panatilihing buhay siya. Sigaw ng babaeng demonyo kay Old Vulture. Natatakot siyang masyadong masabik si Old Vulture at mapatay si Hansen. Kapag nangyari iyon, mawawala ang Holy Spirit. Ngunit hindi na ito narinig ni Old Vulture. Kanina pa ito labis na nalulungkot. Ngayon na nailabas nito ang buong lakas, tuluyan ng nilamon ng galit at pagpatay ang kanyang isipan. Huli na para sa paalala ng babaeng demonyo. Alam ng babaeng demonyo na masama ang sitwasyon.
Kung masisira rin ang Holy Spirit kasabay ni Hansen at malaman ni Little Flower ang katotohanan, magiging napakasama ng resulta. Sa universo, kakaunti na lang ang Phoenix at Kirin. May ilang Xenogeneic na tulad nila. Tulad ng babaeng demonyo, Old Vulture, at ang halimaw na walang mata, ang apat na kapangyarihan nila ay halos kasing lakas ng mga banal na halimaw. Tinawag silang apat na banal na halimaw dahil sila ang mga ultimong sandata na ginawa ni Sacred Leader para pumatay ng Diyos. Ginamit sila ni Sacred Leader laban sa Holy Spirit armament ng Diyos. Sa apat na banal na halimaw, tanging ang Holy Kirin lang ang nakapagdala ng Holy Spirit armament. Ang iba, tulad ng Phoenix, Ghost Car, at Nine Life Cat, ay hindi naging Holy Spirit ng Mavesek ang Sacred. Ngayon, wala na ang Ghost Car at Phoenix. Hindi alam kung buhay pa o patay. Ang Nine Life Cat ay nagbabantay ng mga sanctuary, kaya ang natitirang Holy Spirit armament ay nasa Holy Kirin lamang. Kapag nawasak iyon, masisira ang plano ng Sacred na muling bumangon. Samantala, sumalpok ang kamao ni Hansen at ang itim na usok. Sa susunod na sandali, nanlaki ang mata ng babaeng demonyo at ng halimaw na walang mata. Ang kamao ni Hansen ay pinasabog ang itim na usok. Para lang itong ordinaryong usok na nawasak at walang nagawa. Lamika ng vacuum zone ang kamao ni Hansen sa itim na usok. Dumaan siya rito at biglang lumitaw sa harap ni Old Vulture. Saktong-sakto, hindi nagulat si Old Vulture. Sa halip, natuwa pa ito. Ito ang pinakamakapangyarihan sa universo. Isa itong True God class na Xenogeneic na ibon isda. Maliban kay Sacred Leader, wala pa itong niluhuran sa buong universo. Hindi ito umatras laban kay Hansen. Isang sigaw ng ibon ang yumanig sa buong kalawakan. Pumadyak ng pakpak si Old Vulture. Ang matutulis nitong kuko ay may puwersang pumuputol ng espasyo. Dumiretso iyon sa kamao ni Hansen. Katsa! Nagbanggaan ang kamao at ang mga kuko. Ang matutulis na kuko ni Old Vulture na kayang punitin ang kahit ano sa universo ay nabasag ng kamao ni Hansen. Hindi tumigil ang puwersa ng suntok. Tumama ito sa dibdib ni Old Vulture. Pang! Parang kanya na binitawan ang katawan ni Old Vulture. Tumama ito sa isang planeta at nabasag iyon. Patuloy itong lumipad pabalik at nabasag ang isa pang planeta. Isa pa, pagsabog ng mga bituin sa kalawakan ang naging resulta. Paano, posible iyon? Sigaw ng halimaw na walang mata. Mabuti na lang at wala itong mga mata dahil kung meron, tiyak na lumabas na iyon sa gulat. Alam ng halimaw na walang mata kung gaano kalakas si Old Vulture. Hindi ito kulelat sa Phoenix o Ghost Car. Isa itong tunay na Diyos. Kahit si Hansen ay kaka-level up lang bilang True God class, hindi dapat balanse ang lakas nila. Ngunit isang suntok lang ang pinakawalan niya at napigilan na niya si Old Vulture. Bukod pa roon, nabasag pa niya ang mga kuko nito. Nakakatakot ang puwersa niya. Hindi rin makapaniwala ang babaeng demonyo. Isang suntok lang at nabasag na ang mga kuko ng ibon isda. Sa universo, tanging si Sacred Leader lang ang kayang gumawa nito. Akala ko ba gusto mong lumaban? O sige, maglaban tayo. Kumislap ang katawan ni Hansen. Nag-teleport siya sa ibabaw ng halimaw na walang mata at inundayan ito ng kamao. Umungol ang halimaw na walang mata. Nagsiksikan ng kanyang katawan at lumabas ang mga buto sa kanyang likod na matutulis at paikot-ikot na parang chainsaw. Sinalubong nito ang kamao ni Hansen. Katsa-cha! Nabasag sa maraming piraso ang mga butong parang chainsaw. Nabutas ng kamao ni Hansen ang likod ng halimaw at nag-iwan ng malaking butas na umaagos ng dugo na parang bulkan. Tumilapon palayo ang katawan nito. Imposible, napakalakas, hindi makapaniwala ang babaeng demonyo. Ang ganitong puwersa ay para lamang sa isang holy body na naging true God. Pero si Hansen, na hindi naman nag-practice ng holy body, ay umabot sa ganitong antas. Hindi ka panipaniwala. Akala ko ba gusto mo ng Holy Spirit? Narinig ng babaeng demonyo ang boses ni Hansen sa kanyang tainga. Nasa harap na siya nito. Ang nakakatakot na kamao ay nasa harap mismo ng babaeng demonyo. Beautiful woman charming demon heart body. Biglang nagbago ang katawan ng babaeng demonyo. Napunit ang kanyang mga damit at lumantad ang kagandahan ng kanyang katawan. Perpekto ito. Kayang magnakaw ng kaluluwa. Ang presensya ni Auntie May ay nakakaakit na wala ni isang nilalang ang makakatanggi. Kahit ang langit, mga Diyos, at Buddha ay mahuhulog sa kanya. Handa silang magpakamatay ng 9 na beses para sa kanya. Boom! Ngunit diretsyong tumama ang kamao ni Hansen sa kanyang kaakit-akit na dibdib. Tumagos ito. Ang laman, pulang dugo, at maputing balat ay nagsama-sama upang bumuo ng nakakatakot ngunit magandang tanawin.
Kabanata 2958. Si Ancient Abyss Grandmaster ay naghihintay kina Auntie May at iba pa na tapusin si Hansen sa loob ng realm ng Astral Instrument. Ilang sandali pa, nawala ang zone. Sa pagkawala nito, isang katawan ang bumagsak palabas. Nang mas malinaw niyang makita, nagulat si Ancient Abyss Grandmaster. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Si Hansen ay hawak ang Astral Instrument. Nakatayo siya sa bulwagan. Sina Old Vulture, ang Eyeless Beast, at si Auntie May ay duguan at nakahandusay sa sahig. Lahat sila ay mukhang malubhang sugatan. Lubhang nakakagulat iyon. Walang sinabi si Ancient Abyss Grandmaster. Gusto niyang lisanin ang bulwagan at tumakas sa kadiliman. Grandmaster, aalis ka na lang nang hindi nagpapalem. Biglang lumitaw si Hansen sa kanyang harapan. Pinutol niya ang daan na tinatahak ni Ancient Abyss Grandmaster upang makalabas. Alam ni Ancient Abyss Grandmaster na walang saysay ang magsalita pa. Kailangan niyang lumusot kung gusto niyang mabuhay. Umiling ang kanyang katawan at biglang lumitaw ang 8 niyang mga kopya. Naghiwa-hiwalay ang mga ito patungo sa 8 direksyon. Nagulat si Hansen. Hindi niya matukoy kung alin ang tunay na Ancient Abyss Grandmaster. Ang 8 kopya ay parehong may presensya ng Grandmaster. Lahat sila ay tila tunay na katawan. Grandmaster, hindi mo kailangang magmadali, malamig na sabi ni Hansen. Kumislap ang kanyang katawan at inilabas ang kanyang Cos Karma Knife. Kung mawala ang 8 liwanag ng kutsilyo, tina-target ang 8 kopya ng Grandmaster. Pareho pa rin ang kutsilyo at ang kasanayan, ngunit dahil sa lakas ng True God Power ni Hansen, mas matindi na ito kaysa dati. Nakapaglabas siya ng 8 slash na halos sabay na pumutol sa 8 kopya. 7 kopya ang naglaho. Isa lamang ang natira, may dalang turtle shield na nakahadlang sa atake ni Hansen. Tumama ang puwersa ng ngipin sa turtle shield. Naiwan dito ang malalim na marka, halos mabasag na. Sa sobrang lakas ng atake, napaatras si Ancient Abyss Grandmaster at umubo ng dugo. Katsa! Nabasag sa dalawa ang turtle shield. Kahit isang hiwa ay hindi agad nakasira, ang puwersa ng Teeth Power ay tuluyang nagdurog dito. Nasa kalawakan na si Ancient Abyss Grandmaster. Tinapon niya ang basag na shield at mabilis na tumakas sa dilim. Para siyang kidlat o kakaibang ibon. Gumamit siya ng Borrowing Strength skill. Ang lakas mula sa slash ni Hansen ang naging tulay ng kanyang pagtakas. Napakahusay mo, Ancient Abyss Grandmaster. Napangiti si Hansen. Karapat-dapat nga itong tawaging Grandmaster ng Extreme King. Kung iniisip mong makakatakas ka ngayon, minamaliit mo ako, malamig na sabi ni Hansen. Ginamit niya ang Astral Instrument na nakuha niya lamang. Biglang napuno ng liwanag ng mga bituin ang kalangitan at muling isinama si Ancient Abyss Grandmaster sa loob ng realm nito. Grandmaster, salamat sa Astral Instrument. Kung hindi mo ito ginamit, nakatakas ka na sana. Ngumiti si Hansen. Mapait ang ngiti ni Ancient Abyss Grandmaster. Kung alam ko lang na ganito kakalakas, madali mo sanang natalo ang Fishbird at ang Eyeless Demon. Hindi ko na sana ginawa ang ginawa ko. Kaya ngayon, ano ang plano mo? Tanong ni Hansen na may ngiti. Nagulat si Ancient Abyss Grandmaster. Ibig bang sabihin, hindi mo ako papatayin? Ikaw ang dapat magtanong niyan sa sarili mo, malamig na tugon ni Hansen. Ano ang gusto mo? Mahina niyang tanong. Ikaw at lahat ng nalalaman mo, tugon ni Hansen. Marami siyang tanong tungkol sa Extreme King. Ang posibleng makakasagot ay si Grandmaster o si Viking. Wala akong alam. Ginagawa ko lang ang inuutos ng hari. Habang nagsasalita, biglang lumitaw ang kakaibang barya sa kanyang kamay. Nang iikot niya ito, nagtwist ang espasyo at muntik na siyang lumusot dito. Hanggang sa muli, Brother Han. Ang huling sigaw ni Ancient Abyss Grandmaster habang nawawala sa espasyo. Pinayagan ba kitang umalis? Malamig na sabi ni Hansen. Bigla siyang naglabas ng pistola at binaril ang twisted space. Pang! Sumabog ang espasyo. Tumigil ang pag-ikot ng portal. Naipit si Ancient Abyss Grandmaster, hindi makalabas o makapasok. Nagiba ang ekspresyon niya. Ang kanyang yin-yang space coin ay isang tunay na god weapon na nakakapagtakda ng lokasyon. Ngunit bago pa man makumplito ang proseso, napigil ni Hansen ang portal. Napagtanto ni Ancient Abyss Grandmaster na wala na siyang takas. Sige, itanong mo na ang gusto mong malaman. Sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Napakatalino mo, Grandmaster. Ang dami mong pakulo, kaya hindi ko tatanungin dito. Itinaas ni Hansen ang kanyang kamay at lumitaw ang Destiny's Tower. Bago pa man makalaban, muling binaril siya ni Hansen at hindi na siya nakagalaw. Tuluyang sinipsip ng Destiny's Tower ang katawan niya.
Nang makita siyang nakulong sa ikapitong palapag, itinabi ni Hansen ang astral instrument at bumalik sa plaza ng Holy Palace. Nandoon sina Old Vulture, Eyeless Big Beast, at Auntie May. Lahat ay nakatingin kay Hansen ng kakaiba. Nagmadali si Hansen na habulin si Ancient Abyss Grandmaster kaya hindi niya sila inasikaso kanina. Hindi niya akalaing nakabawi agad ang kanilang sugat. Halos wala ng bakas ng pinsala. Kaya nga sila tinatawag na mga True Gods in Eugenics. Dumaan si Hansen sa bulwagan at tinanong sila nasaan si Little Flower. Wala talaga si Little Flower dito sa palasyo. Dinala siya ni Old Cat sa sanctuaries para mangolekta ng jeans, sagot ni Auntie May. Kita ang pagbabago ng kanyang tono. Talaga ba? Malamig na tanong ni Hansen habang nagpatuloy sa paglakad. Sinabi na naming wala dito si Little Flower. Sigaw ng Eyeless Big Beast. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Ano pa? Matagal ko nang sinabi sa inyo. Itinaas ni Hansen ang kanyang Coskarma knife. Tumaas ito sa ibabaw ng kanyang ulo at ibinagsak pababa. Sumabog ang nakakakilabot na enerhiya ng kutsilyo sa buong bulwagan. Ngayon, jijibin ko ang Holy Palace. Kabanata 2959. Roar! Malakas na umungol sina Old Vulture at ang Eyeless Big Beast. Pareho nilang inilabas ang isang stone lantern. Inilinya nila ito sa tabi ng Demon Lady sa loob ng Holy Palace. Ang mga stone lantern ay naglabas ng liwanag na sumakop sa buong Holy Palace. Napansin ni Hansen ang tatlong stone lantern at naisip niyang kahawig ito sa lantern na hawak niya. Para bang parehong pinagmulan ng lahat ng ito. Nag-isip si Hansen, kakaiba. Akala ko sabi nila ang stone lantern ay race lantern ng sacred. Bakit marami ang meron sila? Tumayo si Old Vulture sa harap ng stone lantern at sumigaw kay Hansen, Hansen, huwag kang aakalang matatalo mo ako. Kung hindi nasira noon ang aking treasure at God personality, hindi ka nakatayo ngayon. Hindi pinansin ni Hansen ang sinabi nito. Inilapat niya ang isang malakas na slash. Mas malakas ito kaysa dati, pero hindi kasing epektibo ng unang pagkakataon. Nanginginig ang tatlong liwanag. Kitang-kita na nagtutulungan ang mga defensive lights para sa proteksyon. Patuloy na nag-slash si Hansen. Bagamat nanginginig ang flames ng stone lantern sa bawat tama ng kutsilyo, hindi niya nabasag ang proteksyon ng mga lantern. Dito na niya naunawaan na ang stone lanterns nila ay iba sa lantern na hawak niya. Ang stone lantern ni Hansen ay nagpapalakas ng anumang kapangyarihan ngunit hindi nagbabago ng element. Wala itong protection sa sarili. Samantalang ang stone lantern ng Demon Lady at iba pa ay may protection. Ngunit hindi nito pinapalakas ang atake nila, ang ginagawa lang nito ay pinapahusay ang defensive properties kapag malapit sa isa't isa. Hansen, huwag mong aksayahin ang oras mo, malamig na sabi ni Old Vulture. Narito ang Sacred Race Lanterns. Sa tulong ng proteksyon ng mga lantern na ito, kahit isang God Spirit ay hindi makakapasok sa Holy Palace. Biro mo lang iyon, di ba? Mayroon kayong tatlo, at ako isa lang. Hindi ba dapat apat ang lantern ng Sacred? Tumanggaw si Hansen habang nakataas ang labi. Hindi lang apat, sabi ng Demon Lady, Auntie May. Dapat 5. Bawat lahi ay may sariling race lantern. Sinasabi niyo ba na 5 lantern ang sacred? Akala niyo ba tanga ako? Sabi ni Hansen na may pang-OOM. Walang alam ka. Ang karaniwang race lantern ay hindi maikukumpara sa sacred race lanterns, sabi ni Old Vulture na puno ng pagkainis. Bawat race lantern ay naglilingkod bilang tanda ng lahi. Swerte lang kung mayroong lantern. Ang sacred lanterns ay ginawa ni Sacred Leader. Mas mataas ang antas nito kaysa sa iba. Nagbibigay ito ng karangalan sa bawat mamamayan ng sacred. Si Little Master ang magiging leader ng universo. Ikaw ang magiging ama niya. Maraming karangalan ang makukuha mo. Kung gusto mo, pwede kang tumulong sa pag-angat ng Little Master kasama namin, paliwanag ng Demon Lady. Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Hansen, ibig sabihin, wala talagang race lantern ng Sacred, at si Sacred Leader mismo ang gumawa ng mga ito. Magandang marinig iyan. Kung gawa ni Sacred Leader ang stone lanterns, hindi ito aprobado ng Geno Hall. Nagtanong si Hansen, paano ito nagbigay proteksyon sa mga mamamayan ng Sacred? Madali lang ang approval ng Geno Hall, sagot ni Old Vulture na may pagmamalaki. Kailangan mo lang dalhin ang Sacred Race Lantern sa pinakamataas na punto sa hall. Doon, wala nang tatanggihan. Sino pa ang lalaban? Humanga si Hansen, pero hindi kay Old Vulture. Humanga siya kay Sacred Leader Chinshu. Ang ibang lahi, gusto lang pasikatin ang kanilang lantern. Ngunit si Chinshu, siya mismo ang gumawa ng lantern na higit sa lahat ng lahi. Ipinakita niya ang kanyang sariling panuntunan.
Mukhang nabigo si Chinshu. Hindi niya naipakita ang Sacred Race Lantern sa pinakamataas na punto ng Geno Hall. Hansen, ikaw at si Little Master, ama at anak, pwede ninyong ibalik ang karangalan ng Sacred. Malaking tulong ito sa universo. Sumama ka sa amin para tulungan si Little Master na itaas muli ang lahi, pilit na akusahan ng Demon Lady. Tumingin si Hansen ng may pang-ooyem. Inilapat niya muli ang slash. Nanginig ang ilaw ng tatlong lanterns. Hansen, wala ka bang pakiramdam? Tulad mo rin kami. Nandito kami para tulungan si Little Master, galit na sabi ng Eyeless Big Beast. Patuloy na nag-slash si Hansen at malamig na tumawa, hindi ganito dati. Hindi to lang aking little flower para sa Sacred. Kung nais nilang sindihan ang lantern, problema nila iyon. Huwag niyo itong gamitin laban sa kanya. At higit sa lahat, ninakaw ninyo si Little Flower. Hati ang pamilya ko. Karapat dapat kayong putulin. Hindi na kailangan ng salita. Patuloy niyang sinuntok ang lanterns ng paulit-ulit hanggang sumabog ang mga liwanag. Natakot ang Demon Lady at ang iba. Paano naging ganito kalakas ang katawan ni Hansen? Halos kasing lakas na siya ni Sacred Leader, nagulat ang Demon Lady. Napakahirap paniwalaan na isang creature mula sa sanctuaries ay makakaabot sa ganitong antas. Kahit na kumakain at nagpapalakas ng genes ang mga nilalang sa sanctuaries, hindi ganito kabilis ang pag-level up. Si Hansen, na hindi lumaki sa Holy Body, ay nakarating sa True God class. Malakas at sobrang delikado ang kanyang katawan. Hansen, tigilan mo na ang pagbibiro, malamig na sabi ni Old Vulture. Kahit na pinakamataas ang fitness mo, at pwede kang higaitan ang Holy Kirin, hindi mo mababasag ang depensa ng tatlong Race Lanterns. Talaga, malamig na sagot ni Hansen. Inilapit niya ang Cos Karma Knife. Ang langit ay puno ng knife air, para bang baha ang sumikop sa langit at lupa. Sa ilalim ng langit, lahat kayo ay chess pieces. Wala akong chess game na hindi ko mabubuwag. Bumagsak si Hansen. Ang knife lights ay nagbaha sa paligid, para bang buong galaxy ang binaliktad. Kabanata 2960. Ang liwanag ng Stone Lantern ay napigil ng knife stream ni Hansen. Ang bahagi lamang na natatabunan ng protection ay maliit, kaya hindi nito maprotektahan ang buong Holy Palace. Ang ilang pader sa labas ng Holy Palace ay tinamaan ng knife streams, nag-iwan ng mga marka sa bato. Hindi alam kung ano ang material ng mga stone walls ng Holy Palace. Sa lakas ng knife air ni Hansen, kaya lang niyang mag-iwan ng maliliit na marka. Ngunit sa patuloy na walang tigil na knife stream, lumalaki ang mga marka sa bato. Nagkakasalubong ang mga ito, para bang mabalisa na ang pader. Nagulat ang Demon Lady at ang iba. Noon, may 5 Race Lantern na nagpoprotekta sa Holy Palace. Sa labanan noon, hindi ito nasira. Ngayon, 3 na lang ang Race Lantern na nagpoprotekta, at isa lamang si Hansen. Hindi siya isang God Spirit o Holy Creature. Si Hansen ay nag-operate mag-isa, ngunit sapat na ang kanyang lakas para talunin ang depensa ng 3 Stone Lantern na nagtutulungan. Napaka-sobrang nakakagulat nito. Habang nakikita nilang parang mamatay na ang 3 Stone Lantern at halos mawalan ng apoy sa kahit anong sandali, nakaramdam ng panghihinayang ang Demon Lady, Old Vulture, at Eyeless Beast. Para sa kanila, ang mga nilalang sa sanctuaries ay test subjects lamang na iniwan ni Sacred Leader. Maliban kay Little Flower, na natugunan ang pamantayan at itinuturing na pinakamabunga sa test subjects, ang iba ay nabigo at hindi karapat-dapat ng pansin. Kahit na hawak ni Hansen ang Holy Kirin's Holy Spirit, sa kanilang pananaw, puro swerte lang ito dahil sa bigat ng kanyang kaluluwa. Ang bigat ng kaluluwa ay hindi nakakaapekto sa talento sa pag-level up, kaya hindi nila ito pinapansin. Hindi niya magamit ang Holy Spirit, na nagpapatunay na hindi siya karapat-dapat magpakopya kay Sacred Leader. Isang nabigong test subject siya. Sino ang mag-aakala na ang isang nabigong test subject ay kayang pigilan ng 3 Race Lantern gamit lamang ang knife? Parang babaliin niya ang huling depensa ng Holy Palace. Kung masisira ang Holy Palace, mawawala rin ang pag-asa ng Sacred. Kahit si Little Flower ay maging True God at kasing lakas ni Sacred Leader, mauulit lang ang kasaysayan. Alam ng Demon Lady at iba na kailangan nila ang Holy Palace at isang nilalang na makakontrol dito. Sa ganitong paraan, makalaban sila sa God Spirits at sa langit at maibabalik ang dating karangalan ng Sacred. Kung handa lang akong makipag-usap kay Hansen, baka hindi na umabot dito, malungkot na sabi ng Demon Lady. Wala siyang lunas sa pagsisisi. Ramdam niya ang matibay na determinasyon ni Hansen na sirain ang Holy Palace. Isang knife stream ang bumagsak, parang galaxy na bumagsak. Halos mapatay ang 3 Race Lantern.
Maliit lang ang radius ng ilaw. Nakaligtas lamang ang maliit na bahagi ng gate ng Holy Palace. Biglang, roar. Isang malakas na ugol, parang leon o tigre, ang narinig. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang pulang anino, parang lava na umiikot sa bilis ng hangin. Nagulat ang Demon Lady, Old Vulture, at Eyeless Beast. Siya ay si Red Ghost. Red Ghost? Dali. Sindihan mo ang lantern. Protektahan natin ang Holy Palace. Sigaw ni Old Vulture. Hindi alam ni Red Ghost ang buong sitwasyon, pero nakita niyang pinipigilan ni Hansen sila gamit ang knife. Halos bumagsak ang mga pader ng Holy Palace. Hindi siya pwedeng mag-atubili. Binuksan niya ang bibig, at lumitaw ang stone lantern sa harap ng Holy Palace. Ngayon, 4 na stone lantern ang nagsama-sama. Halos nawala na ang apoy sa 3 lantern. Nagningas ang 4 na lantern, at lumiwanag ang Holy Palace pati plaza. Pinagsama ng 4 na lantern ang kanilang kapangyarihan. Ang epekto nito ay hindi simpleng isa dagdag 1 katumbas 2. May espesyal na buffs ang 4 na race lantern. Nakakita si Old Vulture na hindi kaya ni Hansen talunin ang race lanterns. Ininsulto niya ito, Hansen, kahit gaano ka kalakas, hindi ka holy body. Hindi mo magagamit ang Holy Spirit Armament or Race Lantern. Hindi mo maaabot ang nagawa ni Sacred Leader. Isa ka lang karaniwang nilalang. Kahit sinubukan ni Hansen, tama si Old Vulture. Hindi niya nabasag ang 4 na Stone Lantern. Maging ang Under the Sky Knife skill ay nabigo. Ang ibang Geno Arts, mas mahina pa. Hindi niya matalo ang defensive attributes ng ilaw. Gagamitin ko ba ang Xenogeneic Battle Body? Ngayon, isang paraan na lang ang natitira kay Hansen para palakasin ang sarili, ang Xenogeneic Battle Body. Malaki ang magiging boost sa kanyang fitness, pero hindi tiyak kung sapat ito para basagin ang depensa ng ilaw. Hansen, hawak mo ang Sacred's main lantern. Subukan mo, sabi ng boses mula sa Sky Palace's first seat, na lumitaw mula sa dilim malapit sa plaza. Nagulat ang Demon Lady at iba sa narinig ito. Tumingin si Hansen sa kanya at nagtanong, ano ibig mong sabihin? Alam ko, may 5 race lantern ang sacred. Isa ang superior, 4 ang subordinate. Nang masira ang sacred, ginamit ito ni Sacred Leader para pangalagaan ang Holy Palace. Kahit ang langit at God Spirits, hindi nakakuha ng God benefits. Naiwan ang pag-asa ng sacred. Tiningnan ng Sky Palace's first seat ang Demon Lady at kanilang 4 na stone lantern. Iba ang Sacred's race lantern sa iba. May 4 na subordinate lanterns. Isa lamang ang primary lantern. Ang subordinate lanterns ay protection lang. Hindi pwede mag-trigger ng malakas na kapangyarihan. Ang primary lantern ang nagpapalakas ng race power, at kontrolado nito ang 4 na subordinate lanterns. Hawak mo ang primary lantern. Kung makontrol mo ito, makokontrol mo rin ang 4 na subordinate lanterns. Kung gusto mong basagin ang Holy Palace, madali lang ito. Nagbago ang ekspresyon ng Demon Lady at iba. Hindi nila inaasahan na alam ng Sky Palace's first seat ang tungkol sa Sacred's race lanterns. You! Sigaw ni Old Vulture. Lahat kayo ay alagad ng God Spirits. Sa simula, bukod sa mga Sacred Elites tulad ko, tanging God Spirits lang ang nakakita ng kapangyarihan ng race lanterns. Hindi nakipagtalo ang Sky Palace's first seat. Sabi niya lang sa Hansen, kailangan nating makita kung makokontrol mo ang primary race lantern. Kapag kaya mo, posible ang lahat. Tumingin si Hansen sa kanya at nagtanong, paano ito makikinabang sayo? Tahimik na sagot ni Sky Palace's first seat, sinasabi ko lang, ayaw ng Sky Palace na makita ang muling pag-angat ng Sacred. Tapat ako, hindi mo na kailangan magtanong, at hindi rin ako sisigot.